Good day everyone! Nandito na pa rin po tayo sa Cebu at tinitingnan natin yung mga natural resources na makukuha dito. Isa sa mga pinagkukunan ng yaman ng Cebu ay ang pangingisda. Ang pangingisda ay isa sa mga ikinabubuhay ng ilang mga residente dito. Tara tingnan natin kung ano yung mga nahuli nila at kung paano nila binibenta yon dito sa kanilang lugar. Ayan, nakikita nyo naman, sa yaman ng kanilang lugar dito, nakakakuha sila ng ganito kalalaking isda. Isa lang ito sa mga pinagmamalaki ng kanilang lugar. Isa sa mga locals dito na nagtitinda ng isda ay si Aling Sheila. Si Aling Sheila ang nagtitinda ng samot-saring isda dito. Makakapanayam natin si Aling Sheila, pero hindi pala siya, available siya ngayon. Ngayon, si Aling Lindy ang natural environmentalist na nagsusulong ng natural fishing dito sa kanilang lugar. Ma'am, ano po ba yung mga preparations na ginagawa ng mga mangingisda dito para maproteksyonan yung dagat niyo? Ano? Anong ginagawa niyong precautions or mga bagay na maaaring makatulong sa natural? Confidential. Ay, ginuan naman yun. Ayan, in connection pa rin dito sa ating ginagawa ngayon, hindi lang ang pangingisda, kundi ang pagtatanim ang isa sa mga pinagkukunang yaman ng ating mga residente dito. Isa na ang pagtatanim ng mga root crops na kung tawagin ay kamoting kahoy. Ang mga kamoting kahoy di umano ay 6 to 7 months bago anihin. Pero dahil sa yaman ng kanilang lugar, nakakaani sila ng 10% sa kabuuan. Luwe, tawag na kasi mga ma! Ayan, so titignan pa natin, marami pa, hindi lang yun. Hindi lang ang mga kamuting kahoy ang ginagawa nila. Pati rin yung mga saging at yung mga kabaryo ng mga local dito. Kabaryo? Ilang-ilang. Isa yun sa mga pinagkukunan. Ilang-ilang, ipil-ipil. Dahil sa kakulangan ng kakulangan ng toilet dito. Ayun, nakita. Stop na tayo.